Kilala ang Angeles City, Pampanga sa malalim na kultura, turismo at makasaysayang lugar. Isa na nga rito ang dating base ng mga militar na ginawang economic zone na may mga shopping center, golf course at iba pang mga pasilidad. Hindi lamang mga lokal ang mga naninirahan dito, maging pati ang mga dayuhan. Ngunit isang pangyayari ang nagpagulantang sa probinsya ng mga Kapampangan dahil dito nagmula ang pangalawang serial killer ng bansa. Noong July 12, 2010, natagpuan ang mga naaagnas na mga katawan ng isang South African national na si Geoffrey Alan Benon, 60 anyos, at ang kanyang live-in partner na si Abigail Helena, 20 taong gulang sa loob ng kanilang apartment sa Oasis Hotel sa Clarkville Compound sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa mga kapulisan ng Angeles City, ay parehong may tama ng bala ang mga biktima sa kanilang ulo at dibdib. Ang mukha ng mga ito ay tinabunan at binalutan ng iba't ibang bagay. Batay sa unang investigasyon ng mga kapulisan, ay pagnanakaw ang motibo sa likod ng pagpatay dahil nawawala di umano ang laptop, camera at cellular phone ng mga biktima. Makalipas ang 4 na araw, ay panibagong mga bangkay na naman ang nadiskubre ng mga kapulisan. 2 wala ng buhay na katawan ng magkasintahan ang nadatnan sa kanilang tahanan sa Santa Maria Subdivision sa Angeles City. Nakinilala ang mga biktima na sina James Bolton Porter, 50 years old, isang British national, at ang kanyang live-in partner na si Melissa Matarang, 22 taong gulang. Katulad ng 2 naunang biktima ay parehong may tama rin ng bala sa kanilang ulo at dibdib. Sina James Porter at ang kasintahan nito. Nakabalot rin ang kanilang mukha ng iba't ibang bagay nang matagpuan sila ng mga otoridad. Nawawala rin ang kanilang laptop at iba pang gadgets. Makalipas muli ang 6 na araw ay nakatanggap muli ang mga otoridad ng isang report na may natagpuan muling mga wala ng buhay na katawan. Kinilala ito na sina Albert Mitchell, isang retired US soldier, at ang asawa nito na si Janet. Patay na ang mga ito nang madatnan sa kanilang tahanan sa Hensonville Subdivision sa Angeles City. Patay rin ang 3 iba pa, kabilang ang 2 katiwala ng bahay na sina Isabel Fajardo at Marisa Prado. Gayon din ang kanilang kaibigan na si Yulberto Vergara. Naalarma naman ang mga kapulisan sa Angeles City dahil sa sunod-sunod na pagpatay sa kanilang lugar. Ang salarin ay iisa ang modus operandi na ayon sa mga kapulisan na maaring may isang serial killer na nanganganib na tinatarget ang mga dayuhan. Lumabas sa investigasyon na ang bala ng baril na nakuha sa lahat ng mga biktima ay pare-parehong iisa ng uri ng baril ang ginamit ng salarin. Iisang estilo rin ng pagpatay at pagnanakaw ang naging mga motibo sa krimen. Ayon sa mga kapulisan, ay wala umano silang nakitang palatandaan ng pwersahang pagpasok sa mga tahanan ng mga biktima. Kung kaya't nagkaroon ng konklusyon ang mga kapulisan na marahil ay kilala ng mga biktima ang salarin. Agad namang nagbuo ng isang special na grupo ang mga kapulisan upang alamin ang pagkakakilanlan ng kanilang tinaguriang serial killer. Ilang witness ang lumutang at isa rito ang gwardya ng Hensonville Subdivision na nagbigay ng mga detalyadong kwento patungkol noong araw ng pagpapaslangin ang huling mga biktima. Ayon sa gwardya, ay may namataan siyang lalaki na papalabas ng subdivision bandang 1:00 o 2:00 ng madaling araw. Wala di umano itong dala nung pumasok, ngunit paglabas nito ay may dala na itong laundry bag. Naghinala siya at kinumpronta ang lalaki at sinabihang manatili muna sa guardhouse upang tingnan ang bahay ng pinanggalingan ng lalaki. Subalit nagulantang ang gwardya sa kanyang nadatnan dahil mga walang buhay na katawan ang kanyang natuklasan. Nakita rin niya ang 3 iba pang walang buhay na katawan at gayon na lamang ang kanyang panlulumo nang matuklasan niya na ang isa rito ay ang kanyang nakababatang kapatid na bunso na si Marisa Prado. Agad na bumalik ang gwardya sa guardhouse, subalit hindi na niya roon naabutan ang lalaki. Matapos namang makapanayam ng mga kapulisan ang mga witness, ay gumawa sila ng composite sketch sa pagkakakilanlan ng serial killer. Doon nila natuklasan na halos magkakahawig ang mga imahe na itinuturo ng mga witness.
Makalipas ang ilang araw matapos ang malalim na bahagi ng investigasyon ng mga kapulisan, ay may lumutang pang isang witness na nakakilala sa imahe na iginuhit sa composite sketch. Lumutang si Maris Andraneda na pamangkin ng isa sa mga biktima at itinuro niya kung sino ang nasa larawan. Itinuro niya si Mark Dizon, 28 years old at isang computer technician. Ayon kay Andraneda ay nakilala nila si Mark Dizon noong 2002. Naging regular na bisita ito sa tahanan nina Albert at Janet Mitchell dahil ito umano ang nagre-repair ng kanilang laptop at iba pang electronic gadgets. Nang hingan si Andraneda ng pisikal na larawan ni Mark Dizon ay ipinakita niya ang mga litrato nito na nakapost sa kanyang Facebook account. Kinopya ng mga otoridad ang larawan at isa-isang ipinakita sa mga witness na agad naman nila itong nakilala. Dahil dito ay nagsagawa agad ang mga otoridad ng isang background check sa suspect. Dito ay natuklasan nila na si Mark Dizon na isang computer technician na maaaring gawain nito na mag-alok sa mga dayuhan na ire-repair ang kanilang computer kung kaya't malaya siyang nakapapasok sa mga tahanan ng mga biktima. Matapos matukoy ang suspect ay mabilis na nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga magulang ni Mark Dizon. Hindi makapaniwala ang ama ng suspect na kaya ng kanyang anak na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Ayon pa sa ama ni Mark, ay hindi kaya ng kanyang anak ang pumatay. Aminado ang ama na kayang magnakaw ng kanyang anak dahil meron itong kleptomaniac. Hindi naman naabutan ng mga kapulisan si Mark Dizon sa kanyang tahanan. Ayon sa ama nito, ay may plano na raw ang kanilang anak na sumali sa New People's Army o NPA. Sa puntong iyon ay agad naghanda ang mga otoridad ng isang trap para sa ikahuhuli ni Mark Dizon. Isinakatuparan nila ang entrapment noong July 27 sa San Fernando, La Union na akala ni Mark Dizon noong araw na iyon ay makikipagkita siya sa rebelding NPA. Ngunit wala siyang kamalay-malay na pinalilibutan na pala siya ng mga kapulisan at doon nga siya inaresto. Matapos ang pagkaka-aresto kay Mark Dizon ay sumuko ang may-ari ng pawn shop na pinagsanglaan di umano ni Mark ng cellular phone, laptop at camera na tinangay umano nito sa pangalawa nitong biktima. Isinangla umano ni Mark Dizon ang mga gadgets para sa halagang 20,000 pesos. Isang araw bago napatay ang mga Mitchell at ang kanilang mga helpers. Hinala ng mga kapulisan na ang motibo ni Mark Dizon ay upang magkaroon ito ng akses sa mga bank account as financial transactions ng mga biktima sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga laptop ng mga ito matapos sila ay patayin. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad kay Mark Dizon ay natuklasan nila na mayroon pala itong past warrant of arrest noong January 2005 dahil sa pagnanakaw at carnapping. Subalit hindi sumipot ang mga complainant kung kaya't ibinasura ng korte ang kaso. Ayon pa sa mga reports, noong estudyante pa lamang si Mark Dizon at nagte-training sa isang lokal na bangko, ay gumawa umano ito ng isang anomalya na inililipat umano nito ang mga pera ng kliyente sa kanyang personal accounts. Natuklasan ito ng opisyal ng bangko na naging dahilan ng pagkakatanggal nito. Marami pang sources ang lumutang at nagbigay ng ilang litrato ni Mark na hawak ang iba't ibang uri ng baril. Kasama rito ang 9mm na pistol na pinaniniwala ang ginamit ni Mark sa pamamaril sa mga biktima. Matapos ang pagkaka-aresto sa binata, ay hinatulan siya ng Angeles City Regional Trial Court at hinatulan siya ng 7 counts of theft and murder.